Update dito mga ka-farmers sa aking talong na Calixto F1 na ika 26 days na po ito simula na inilipat tanim. So ito na po yung itsura niya mga ka-farmers. So naalala nyo po dati nung last update ko na sinabi ko na nag-spray pa ako dito ng herbicide na Maximus. So ito naman kakapal po yung kanyang damo. So hindi po halos mapatay-patay yung damo dahil nga po sa panahon na umuulan-ulan na imbis na matuluyan na mamatay po yung damo. So muling tumaba siya mga ka-farmers, no. Kaya yung gagawin ko po dito ay igagrass cutter ko na lang muna. So hindi naman ako pwede na makapag-spray ulit ng herbicide. O halimbawa mag-spray ako ngayon, so sunod na araw uulanan na naman. So ano lang siya, didilaw lang po yung damo tapos mabubuhay na naman. So sayang lang yung herbicide. So ito naman yung aking tanim na Laba F1 na sili. So yung iba dyan mga farmers ay namumulaklak na. So pero yung paglaki niya, ayan, ganito yung tsura. So medyo nagyelo din po yung kanyang dahon dahil nga po sa sobrang ulan. At nagkaroon na rin po yan ng damo yung kanyang mga puno, so kailangan ko rin yan nadamuhan. So hindi ko po ito kaagad na gawa ng damuhan dahil nga po busy tayo sa ibang area sa kakatanim po ng palay o sa pag-dry seeding, kaya hindi po masyadong natutukan itong aking gulayan, itong aking talungan. Kaya ganito yung itsura niya. So ngayon kailangan ko lang po ito i-grass cutter para mabawas-bawasan din naman po yung damo. Dahil sa ganitong itsura niya mga farmers na ang kapal po ng damo, so maraming uod po na umaatake po dito sa aking talong. So kinakain niya po yung dahon. So bali kahapon ng medyo gabi na, so nag-spray ako dito ng insecticide. So bali yung in-spray ko po dito gold, tapos yung Megatonic. So yung Megatonic ko po ay may mix na po yung Mitomil. So bali nag-mix na lang ulit ako ng Lanit. So same lang po yan sila, kaya lang medyo tinapangan ko lang po yung Mitomil, kaya nagdagdag ako ng Lanit. Dahil sobrang ang dami po ng uod mga farmers, kahit isang araw lang ako hindi makapag-spray, talagang marami. So dahil nga po dito po nakatago yung mga uod na yan sa makapal na damo. So kaya sabi ko igagrass cutter ko ito para ma-maintain po yung mga insekto. Yan o, yan mga farmers, yan o. So yung iba mamatay kapag natamaan. So yung iba naman na dahil nga po ay dito po sa damo nakatago, lilipat pa rin po dito sa damo. So kailangan kapag nag-grass cutter ko na po ito, so mababawasan na po yung mga ano yan. So kailangan pagkatapos ko po itong i-grass cutter, sabay na naman ako spray mamayang hapon. Dahil nga po yung kapag may uod na nakatira dito sa damo, sigurado po yan na lilipat po kagad yan dito sa talong. Ayan mga farmers, so yan po yung nangyari sa kanyang mga talbos. So ano na sana yan, may bulaklak na siya oh. So ang pangit po ng tingnan dahil nga marami pong butas-butas yung kanyang mga dahon. Yan oh, ito po siya mga farmers. Yan yung kanyang bulaklak oh. Bumuka na po siya. So malapit na po itong mamunga sa ganitong edad. Yan, grabe po mga ka-farmers yung kanyang damo. So wala pa rin itong mga poste. So kailangan po kasi balagan ito dahil panay po yung ulan at saka hangin. Hindi po talaga maiiwasan na matumba po yan sila. Kasi malambot pa po yung kanilang puno, no? Yan po yung isa kong area na pinipitasan. So pinabayaan ko na po yan mga ka-farmers. Hindi na po ako dyan nag-abono, hindi rin nag-spray. So unti-unti ko na rin yan pinapakainan ng baka. Dahil sobrang taba na rin po yung damo niya. Kaya focus na lang po ako dito sa bagong tanim. Tapos doon sa aking ampalaya. Yan naman po yung niraton ko na sobrang taba na rin po ng mga damo. At meron din po yan dyan na siling labuyo. So yung siling labuyo palaban po sa damo. Kahit hindi po ito masyadong naaabunuhan, maganda pa rin po yung kanyang mga bunga. Yan po mga farmers. So
Yan. So maraming hinog. So yung update dito, yung presyo ng siling labuyo sa amin ay 100 per kilo. Nung nakaraan, no, iwan ko lang ngayon mga ka-farmers. So mag-iisang taon na rin po itong aking sili, no. Ayun, marami pa rin siyang bunga at mga talbos. Mga ilang puno lang naman to yan dito. So yung damo na yan, kinukuha ako. Pinapakain po sa baka. So ganyan po yan yung magiging resulta niya kapag natanggal ko po yung damo niya. Ayan. So mas okay tingnan na nalilinisan. So napabayaan ko na rin po itong niraton ko dito na side, pero nandoon naman sa kabila mga farmers yung karugtong, yung ano nito, yung karugtong niya. Diyan lang ako nag-focus. So medyo inalagaan ko po yan diyan. Nag-spray ako ng herbicide, tapos yung mga damo na hindi namatay binunot ko at inabunuan ko na rin po yan. So ito na po yung sa mga naghihintay po sa update ko sa raton. Ito po yung niraton ko, no. Mag-iisang buwan na itong nakaraton. Yung iba, marami po yung kasing namatay mga pars dyan, mga patay po yan. Kaya mayroon dyan mapapansin na walang mga bunga. So namumunga na rin po siya mga farmers. So ito po yung kanyang bunga. Ayan. Yan po. So yung medyo mabagal nga lang yung pagka-recover niya mga ka-farmers, dahil nga po yung pagkaraton ko ay medyo sagad. Tapos medyo inubos ko po yung kanyang mga sanga. Kaya medyo mabagal po yung kanyang pagpamumunga. Dahil po yung ibang pagraraton ko ay kapag may mga sariwang sanga, hindi ko na po yung pinuputol. So yung ito naman, kaya medyo mabagal po yung recovery niya dahil nga po ay sinagad ko sa pagraton. Kaya ganito yung nangyari niya, mag-iisang buwan na po bago siya mamunga ulit o mamulaklak. Yan. So maganda rin naman yung itsura niya ng mga farmers, so yung kanyang mga dahon. Kung makapansin nyo, patay na po yung damo. Dahil yung dito lang po yung banda, yung pag-spray ko malapit po sa kanyang puno. Yan, hindi maatake po mga farmers yung mga shoot borer. Kaya hindi maiiwasan na may mga talbos talagang malalanta. So dito naman sa bago kong tanim, wala pa naman akong mapapansin na talbos na nalalanta. So hindi siya inaatake ng mga borer. Yan po mga farmers. So maganda na po siya tingnan at ano na po, matataas na. Yan. Sana wag lang po muna hanginin para hindi po siya matumba, dahil halos wala pa tayong oras para sa paglalagay ng mga poste sa pangbalag. So dito mga farmers, dahil malinis po, yan, malinis po dito, halos hindi po siya inaatake ng uod, dahil nga po ay madalang lang po yung mga damo. Yan na po yung mga farmers, yung itsura nyo. Yan, ang ganda po siyang, ang ganda pong tingnan. Kung ganyan po sana kalahat kalulusog. Kaya lang yung iba talagang kinakain po ng uod yung kanyang mga dahon. Yan, nakabuka na po mga ka-farmers yung kanyang mga bulaklak. Yung kanyang bulaklak ko. Yan, ganda na po siyang tingnan. So bali gagrass cutter ko po muna ito mga ka-farmers, no. Dahil makulimlim naman. So sana matapos ko po ito kaagad.